from the time that I was appointed here Sabado. No? So, many things are happening now. Sabay-sabay nga, this week eh. Yung sa Bungero case, di ba? Na-file na, Oy, sa may warrant of arrest na. Oy, sa Bungero case, Oy, bigyan naman natin ng palakpak si Ombudsman. Tandaan po natin, wala po nagtiyaga. Wala po nagtiyaga. Wala po nagtiyaga sa Bungero case kundi si Ombudsman. Sa kanya po, pinursigi niya yan. Nung siya ay DOJ. Okay, when he is the DOJ Secretary, Mr. Remulla really insists to have a solution to this problem of sa Bungero case. And as you can see this week, have Atong Ang is the most wanted and have a 10 million bounty on his head. Yan po ang ginawa ni Ombudsman. Kaya saludo kami sa iyo, Ombudsman Remulla. Kahit papano, napakagaling mo talaga. Susunod po kasi, huwag na tayo magsasabi ng bago magpasko. Ha? Para solid na solid. Okay? Huwag na tayo mag-overpromise. Huwag na po tayo mag-overpromise. Hindi ko po kayo sinisisi. Pero alam ko po yon. Alam nyo na gusto nyong agad-agad magkaroon ng makukulong. Kasi alam ko yung gigil ni Ombudsman eh. Para sa taong bayan eh. Alam ko yung gigil niya. Pero susunod, biglain nyo na lang parang BBM na galawan. Binibigla, katulad ni Digong. Nabigla siya, yung betlog niya nasa ICC. Anak ka ng po. Remulla lang, ha? Ombudsman Remulla at Chupaeng ang nagtyaga dyan. Kaya, give credit when the home credit is due. Diba? Yan po ang kasabihan natin. Give credit when the home credit is due. Because the home credit is Judith. Aray ko. Ayan, 43 months in the making yan. Tandaan nyo, ang proseso ng batas, hindi overnight yan. Talagang tinatsaga yan araw-araw. Oh. Talagang, bakit wala ka ng panghawakan, basta't yung bill mo nandyan, dapat ituloy mo na ituloy yung investigasyon at pagpupursige ng kaso. Nung dumating kami, nung June 30, dating ng July 1, pumasok na ako sa opisina, yan ang unang gumulat sa akin ng kaso, sumambulat kagad yan. Anong gagawin sa missing sa Bungero case? So nangangapa kami dyan. Napakahirap yan, simula namin dyan. So, sinaga namin yan. Imagine, at that time, wala ka makuha sa pulis na kahit anong bagay na tulong. Kasi may transition pa eh, di ba? Wala ka makuha ng tulong. Bakit? Nakita nyo kayo, yung warrant of arrest. Sino ngayon ang nakakulong? Anong mga trabaho niyan? Puro pulis yan, di ba? Talaga mahirap ang pinagdaanan namin dyan. So, ang lesson natin dito. Comment dito, Nyolo, ano yung nire-reaksyonan mo? Uling na gumagalaw. Hoy! Patayin mo si BBM? No joke. Uy, bastos to ah. Si Ombudsman yan. Ano to? Bastos? Nyolo, nire-reaksyonan mo, uling na gumagalaw. Grabe, discrimination yan. Uy, huwag kang ganon. Si Ombudsman yan. Aray ko. Bastos kayo, Ombudsman, oh. Uling na gumagalaw daw, oh. Aray ko. Grabe. Si Ombudsman yan. Tinatago ko lang. Kaya makaka-copyright tayo. Hindi yan uling na gumagalaw. Loko-loko! Anak ka ng po. Uling na gumagalaw. Para itong flood control, para itong mga corruption dito cases. Dapat araw-araw lang trabahuin mo. Don't Oo nga, no? Anak ka ng po. Joke lang, Ombudsman. Joke lang. Diretso natin. give up on anything. That's the lesson that we learned here. Magkakabunga yan pagka tsinaga mo talaga. So, 43 months in the making, finally, may warrant of arrest na sila. Diba? Pero yun ang sinasabi natin ng proseso ng batas. Minsan, mabagal yan. Pero pag talagang prosecuto ka, at talagang araw-arawin mo, makukuha mo rin yan. So, that's what we're talking about when it comes to due process. Due process is important because you have to protect the rights of people. Constitutional rights yan. Diba? Sir, Agad Gregorio po from ABS-CBN News. Kakapasok lang po sa update, sina Roberto Bernardo, Olivia Alcantara, Gerard Palencia, and Sandy Santos are now considered state witnesses Yes. for control project scam cases. According to the DOJ, ano na po yung reaction? Hindi, tama yan. Inabot ko pa yan eh. I was there. Except for Opulencia that I didn't have anything, hindi ako nakapag-interfere.
yung kay Sally Santos, tsaka yung kay Henry Alcantara, kasama ko sa gumawa ng desisyon yan. Ombudsman, can you just add, I don't know if you've heard of about yung mga nabanggit ni Senator Ping Lacson, going back to former Secretary Botocan. May sinasabi si Ping na allegedly deliberately na minami niya yung grade coordinates ng mga blood control projects na nakalagay dun sa sumbong sa Pangulo. Yes. Do you have any additional information? Ano yan eh, marami kasi version yan. Yung isang version kasi yan, ang may nagsabi din sa amin, that some of the people, some of the suspects, actually deliberately did that. Na winali na rin yung coordinates. Kaya nagkagulo yan eh. Pero yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang. No, 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Bine-verify pa. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghost, marami talaga improbable. Kaya, alam namin, nanggaling din sa First District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. So, it's Secretary Bonoan or the people within the First Engineering District of Bulacan who did it. Kasi may nagmali talaga ng grid coordinates para hindi siya ma-geotag ng tama. Sir, Vanessa Panin po, General News Online. Sir, may sinasabi si Senator Lacson na merong attempt from former PNP Chief Torre po to take former PWH Sec Bernardo under... We will validate that. No? We will validate that. But I heard about that also. Nabalitaan ko rin yan. And hindi naman mahirap i-validate yan. We will validate. Sir, hindi ba yun? Pero sa Monday yata, may hearing na siya, di ba? Suspicious ba yun? Will you find it? Siyempre, suspicious yun. Oo. Suspicious yun. It ties up many things. Eh. May mga, hindi nyo pa nakikita yung angulo, pero ako yung angulo na may nakikita ko angulo dyan na pwede ko sabihin sa inyo later on. Pero tingnan muna natin yung mangyayari sa Senate hearing kung tama yung angulo ko sa isip ko. General Torre daw nakita. Tingnan natin pero ako bilang supporter ko si General Torre, pinaniniwalaan ko. Kung siya man yon o hindi siya man yon, basta General Torre, tiwala kasi ako eh. Tiwala ako. Siguro yung ginawa niyang yon ni General Torre ay para lang talagang tumulong. Para sa akin yun Kaya nga, pinag-iwanan ko na, no? Ito ba ang mahalaga dyan? It's the first time in the country's history that the government is going face-to-face all out against organized crime. Walang matibay-tibay na gumawa nito sa kasaysayan natin na talagang hinarap ang organized crime na ganito. You're talking about a few gambling lords in this country, and the biggest one is here. Kinasuhan namin dito. No? It just tells you of the political will that we've had since the inception. Siyempre, wala na ako ngayon sa executive department. But I'm telling you, when we decided to pursue these cases, alam namin talaga there's no turning back. And it's going to be difficult. Kagaya ngayon. Inabot ng 43 months from the inception. Ang lesson dyan, sinasabi ko na sa inyo dati pa, just go to work every day, win every day, and you will get what you want. And you will get what you deserve. Yun lang yan. Tsaka talaga yan. Maraming propagandist. Kisiraan kami, gagawa ng vlog, ang dami fake news. Nakita nyo naman di ba? Pero kami, we just go on. Hindi kami ganun, Ombudsman Ako suportado ko po kayo. Diba? Suportado natin si Ombudsman dito.